Bago nga kayo magkaroon ng violent reaction sa videong ito, gusto ko lamang ipaalala sa inyo na ang videong ito ay hindi para ipagtanggol ang ating gobyerno. Dahil alam naman natin na maraming kabalbalan ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Pero ibang usapan nga ang nangyayaring ito ngayon, lalo na sa gitnang silangan, at ito nga ay isinisisi ng iba nating kababayan sa ating gobyerno. Hindi ito para ipagtanggol ang mga dilawan or mga DDS dahil ang bagay na ito ay seryoso na dapat nating maintindihan at hindi natin dapat lamang intindihin according sa kung sino ang ating sinusuportahan. Panoorin nga natin kung ano ang sinasabi nitong si Kabayan sa ipinost nitong video. So may 18 na OFW sa Dubai na gusto nang umuwi sa Pilipinas. Hindi naman lingid sa kalaman natin na meron pang gyera ngayon dito sa Middle East. Ngayon, masyado kasi gini-issue ito ng mga DDS na sinasabi nila, parang pinapalabas nila na walang pakialam yung gobyerno, walang pakialam yung Pangulo. Yung di puta nga utok meron kayo. Unang-una, paano ba makauwi yung mga Pilipino kung wala silang masakyan na eroplano? Sige nga, nakasarado yung airspace ng bawat bansa dito sa Middle East. O, anong gusto nyong gawin ng Pangulo natin? Anong gusto nyong gawin ng Pilipinas? Alagyan nila lahat ng missile na lumilipad dyan sa Himpapawid para masundo itong mga OFW? Gagawin bang wakwak muna at aswang manananggal itong mga OFW para makauwi sa Pilipinas? Palanguyin sa dagat? O pasakayin sa walis? O paano? Paano pa uwiin kung walang masakyan na eroplano? Sige nga, mag-isip kayo. Puro kayo sisi, paninira sa gobyerno. Pati yung gera, ginagawa yung issue para masiraan yung gobyerno at ang Pangulo. Ay, nano kayo? Makakauwi naman ng mga Pilipino pag okay na yung sitwasyon dito sa Middle East. Pag open na yung airspace, pag may masakyan na eroplano, ang mga Pilipino na gustong umuwi, makakauwi yan. Hindi yan pipigilan ng gobyerno at ng Pangulo natin, mga tanga. Ngayon, yung magagawa lang muna ng ating gobyerno is mailipat itong mga kababayan natin na OFW sa mas ligtas na lugar. Yun lang sa muna yung magagawa ng Pangulo natin. O mga tangang DDS, bawasan yung kakanood nyo ng avatar. Ha? Baka kasi nabubuhay pa rin kayo sa panahon ni Saido, yung mandirigmang pangkalawakan. Hilan nyo yan. Huwag kayong ganyan, huwag kayong puro issue, huwag nyong gamitin yung gera para siraan yung Pangulo at ang gobyerno. Wala nga itong kinalaman doon sa panahon ng COVID kung saan nga ang namumuno pa noong mga panahong iyon ay si Duterte. Na sinasabi ng iba, kinukumpara nga ng iba noong panahon niya ay na-repatriate at napauwi ng Pilipinas yung mga OFW na gusto nang bumalik ng bansa. Pero kasi ibang usapan kasi yon noong panahon ng COVID pandemic dahil mayroong mga chartered flight or yung mga special flight na may approval na mga ministry galing sa iba't ibang bansa at na mga ibang leaders ng bansa from Europe at Amerika. Ang pinag-uusapan kasi natin ngayon ay sarado ang airspace. Dito kahit anong approval ang ibigay ng mga ministry or kahit sinong Poncio Pilato na leader ng isang bansa ay walang magagawa ang isang bansa kung hindi maghintay hanggat magbukas nga ang airspace at saka pa lamang makakapagpadala ng mga airline pabalik sa mga bansa kung saan gustong umuwi ng mga taong nagtatrabaho sa mga bansa. Huwag nating ikumpara yung mga ganong bagay kasi nga ang nakasalalay rito ay kaligtasan ng mga tao. Isipin nyo na lang na kung isang eroplano ay lilipad sa panahong ngayon na pinagbabawal nga at sarado ang airspace, sa tingin nyo, ano ang mangyayari? Pwede nga silang ma-identify as threat. So, yung mga nagbabantay ng airspace na yan na nakasarado, pwede silang tirahin ng missile. At lalong mas maging worse ang mangyayari sa mga tao pag hindi sila sumunod. At napaka-imposible nga niyan dahil ang usapin ng pagsasarado ng airspace ay wala sa kamay ng kahit sinong presidente. At ito nga ay isang major crisis na kinakaharap ngayon, lalong-lalo na sa Middle East at doon sa mga karatig bansa na apektado dito nga sa gulo sa pagitan ng Iran-Israel. So, sa mga kababayan natin, huwag nating pasukan ng politika itong bagay na ito dahil wala yan kinalaman kung sino ang nakaupo ngayon. Mapa-DDS man yan or BBM, for sure, pareho lang din naman ang mangyayari kung sino ang nakaupo. May sinasabi pa nga yung mga ibang Pilipino na kung si Digong doon nakaupo ay wala raw ganitong mangyayari. Napaka-imposible. Kaya naman sa mga kababayan natin, wag lang tayo basta magsalita dahil ito ang ating pinaniniwalaan at siya yung ating pinapakinggan. Mag-isip tayo bago tayo magbigay ng mga statement, lalong-lalo na sa social media. At kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe
at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.